Hi guys! So welcome back to my vlog. So for today's vlog mga palangga, habang nagkakape ako, ayan, yung aking cappuccino. Habang nagkakape ako mga palangga, ikikwento ko sa inyo yung love story namin ng jowa ko. Ng jowa ko before kasi asawa ko na siya ngayon. Ganon. Konti lang sa love story namin ng jowa ko. Kung paano kami nagkakilala, tapos kasi different language kami. Siya, yung salita niya is Deutsch, tapos ako English, tapos hindi siya nakakaintindi ng English mga palangga. Dati, nung magka-chat kami, hindi siya nakakaintindi ng English. So, siya yung nag-adjust sa akin, guys. Tapos mga palangga, yung friend ko kasi, nirecommend niya yung dating sites na ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, i-download mo to, kasi doon daw niya nakilala yung jowa niya, ganyan-ganyan. Madami daw talagang seryoso doon. Kasi yung ibang mga dating sites, di ba, ang dami mga bastos. Tapos doon daw, more on mga hinahanap nila, yung mga naghanap ng asawa, ganyan. Tapos doon daw nagpupunta sa dating sites na yon. Tapos, so, ako naman, dinownload ko naman yun, guys. Tapos, hindi naman ako laging active doon. Nagpupunta lang ako doon pag once na halimbawa, di ako busy, tapos nakahiga na ako kasi minsan pag galing ako sa work, nakahiga lang ako konti, tapos nakakatulog na ako sa sobrang pagod kasi guys, ang dami massage therapist dati yung work ko. Nagkabulol-bulol na ako. Tapos minsan 10 katao yung namamassage namin everyday, so sobrang pagod ko na. Katulog na ako. Kaya yung pag hindi ako busy, tapos hindi ako ganun pagod, doon ako scroll sa dating sites na yun. Tapos guys, dinownload ko na nga yun siya, 'di ba? Tapos nakita ko tong chat ng asawa ko. Tapos ang dami doon nakita ko yung chat niya. Ang dami niyang chat sa akin, guys, kasi hindi ko pinapansin. Tapos, minsan kasi ganun ako, guys, ang dami nagchat. Pag nakita ko ang dami nagchat, tapos nakita ko halimbawa isang tao, ang dami na niyang chat, tapos naaawa ako, tapos minsan nire-reply ako ng hello, ganyan. Tapos after nun, hindi ko na sila nire-replyan, ganun. Tapos itong sa asawa ko, parang nagkausap kami, nagkapalitan kami ng chats, ganyan. Tapos after a week, inaya niya akong mag-meet daw kami. Inaya niya ako na magkita daw kami, mag-meet. Tapos sabi ko sa kanya, pero English yun, guys, sabi ko sa kanya, sige, isasama ko yung mga friends ko. Pag ayaw mo pumayag, hindi ako sasama sa iyo kasi 'di ba mamaya kung saan niya ako dalhin. Anga-anga pa ako noon, hindi pa ako nakapunta dito sa Austria, 'di ba? Pumayag naman siya, tapos ayun nga. So ayun na, guys, nag-ano na kami, nagkita na kami, ganyan-ganyan, fast forward, ganyan-ganyan. Tapos so sa habang kami ng mga palangga, one time nagkaanuhan kami, nagkasagutan kami. Ilang months na kami, nagkasagutan kami. Tapos mga palangga, ang hirap makipag-away. Pag English yung kaaway mo. Diyos ko, yung buhok ko, curly na siya, lalo siyang kumukulot pag nakipag-away ako sa kanya. Tapos ayun na nga mga palangga, one time naalala ko, nagsagutan kami. Panay tapos ako kasi gusto ko masabi sa kanya lahat kung ano yung gusto kong sabihin. Yung 'di ba pag inis ka, ang dami mong mga gusto sabihin. Tapos hindi ko masabi sa kanya lahat kasi iisipin ko pa kung ano yung English nito. Ako, guys, inaamin ko, hindi talaga ako fluent talaga mag-English. Sa text, oo, nakakaano ako. Pero pag halimbawa yung oral na, yung magsasalita ako ng English, lalo na yung tuloy-tuloy na yung may kaaway ka, English yung kaaway mo, hirap talaga ako doon, hindi ako gaanong inaamin ko yun. Tapos, pa siya mga palangga, yung salita niya, Deutsch, tapos ako English, 'di ba? Tapos nung time na magka-chat kami mga palangga, siya yung nag-adjust sa akin, nag-download siya mga langga ng Google Translate. Nag-download siya noon. Tapos ako naman, English yung chinachat ko sa kanya. Kasi pag nag-chat siya ng Deutsch sa akin, hindi ko siya nire-replyan kasi wala akong time
translate to. Siya yung nag-adjust sa akin mga palangga. Tapos di ayun na nga pangapalaga, no, one time parang meron kami hindi pagkakaintindihan, tapos nag-away kami mga palangga, nagsagutan kami, tapos para masabi ko lahat na mga gusto kong sabihin sa kanya, tinagalog ko siya guys, oo tinagalog ko siya, tapos hindi siya gaano nakakaintindi ng English, nung time na magka-chat kami, hindi talaga siya nakakaintindi ng English, pero ngayon guys, na siya, parang nakakaintindi na siya ng English, kasi nahasa na siya sa akin, kasi English yung namin dito yung salita eh. Tapos mga palangga, di ba nag-away kami, tinagalog ko nga siya, di ba? Tapos sabi niya sa akin, what are you talking? Ganyan. Kannst du sprechen Deutsch? Ganyan. Magsalita daw ako ng Deutsch. Sabi ko sa kanya, magsalita ng Deutsch, English nga, hirap na ako. Pagsasalitain mo pa ako ng Deutsch, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, para maintindihan mo, i-google mo, use Google Translation para maintindihan mo yung mga sinabi ko, ganyan. Tapos, pag gano'n na siya, natatawa na lang siya minsan sa akin pag tinatagalog ko siya, pag nag-aaway kami, tapos tinatagalog ko siya, tapos sinasabi ko sa kanya, use Google Translation so you can understand what I'm saying, ganyan. Tapos, mga palangga, tapos after na mo, bati na kami niyan, oo. Yun lang, ang hirap lang pag may language barrier kayo, di ba? Buti sana kung English lang, kasi medyo makakaintindi pa talaga ako ng English. Pero pag dito mga langga, Deutsch, iba yung salita nila dito. Tapos yun nga, hindi nga siya nakakaintindi pa ng English. Tapos ngayon mga palangga, siya na yung nahasa ng English, tapos ako naman, konti lang yung nalalaman ko sa Deutsch. Pag nagpo-focus lang talaga ako, yun, yung mga basic lang ng Deutsch. Pero yung makipag-usap talaga ako, hindi ako kasi pag kinakausap niya ako ng Deutsch dito, pag iyon yung salita niya dito, hindi ko siya iniimik mga palangga, kasi hindi ko minsan naiintindihan. Yung dati yung hindi pa ako nag-aral, pag kinakausap niya ako ng Deutsch, hindi ko siya sinasagot, hindi ko siya iniimik. Tapos yung ginagawa niya, siya nag-a-adjust, ini-English na lang niya. Yun lang, di ba? Parang ang lang. Tapos alam nyo, sabi ng mga friend namin, "Be, paano kayo nagkakaintindihan? Di ba hindi nga siya nakakaintindi ng English." Sabi ko, "Be, siya nag-adjust sa akin, be. Siya tina-translate niya yung kung ano mga sinasabi ko, tina-translate niya into Deutsch. Tapos pag magre-reply naman siya sa akin, yung Deutsch tina-translate naman niya into English. So yun, nagkakaintindihan kami. Tapos minsan sinyasa na lang kami." Oo guys, minsan pag sinyasa na lang kami niya. Tapos hanggang ngayon, medyo nahasa na siya ng English. Ayun lang. Kaya sa mga Pilipina na gustong magjowa ng APAM, siguraduhin nyo guys na pag pag makipag-away ko, hanta yung English nyo guys. Diba? So ayun na nga palangga, ayun lang i-share ko. Ayun lang muna i-share ko sa ngayon. So ayan, bye-bye!